Hi guys, collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo o pwedeng sa person mo at bibigyan natin ng advice kung ito ay para sa'yo. Okay? Be open-minded po. Hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo lang kung alin part yung energy nyo. Then, thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo ngayon. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Kaninong energy to? Oh my God. Meron ditong tower. May tinanggal dito. Meron lumalaya. May paglaya. Meron ditong Ace of Wands. Give me the message. Okay. Meron ditong Strength reverse. Meron ditong Two of Cups reverse. Three of Pentacles reverse. Yan, tumalsik to. Knight of Wands reverse. Give me the message. Meron ditong Six of Swords. Give me the message. Eight of Swords. Meron ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, Leo energy. And then Virgo, Taurus, and Capricorn. Meron Aries, Leo, Sagittarius. Meron din dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Ito na yung nafe-feel ko. Nararamdaman ko dito na meron ditong inalisan, meron tinanggal, merong inayos, merong ginising, or sinasabing ginigising ka dito. Pwedeng ikaw yung ginigising dito, or pwede rin yung person mo, maalin, kasi ikaw yung nakakalam ng energy mo. Meron ditong pinanghihinaan ng loob, okay? Nahihirapan siya sa sitwasyon, itong tao na to. Kasi, itong tao na ito, hindi naging success yung kanilang love story, or pwede rin sabihin na walang reunion na naganap, walang pagkikita, na kung saan pinanghihinaan siya ng loob. Kung makikita mo yung card mo dito, plus consist, yung tipo na magkakaugnay, yung card na lumalabas dito. Kasi si Ace of Cups naka-reverse, then lumabas si Strength reverse, then lumabas si Two of Cups reverse, then lumabas si Tower upright. Kumbaga, ginising ka dito, or ginigising ang connection na ito, na kung saan walang ibinigay na offer. Kumbaga, natatauhan ka, or natatauhan yung person mo, kasi hindi naging matagumpay yung connection. Nafe-feel ko din dito na meron ditong inalisan or umalis. Yung tipo ba na natauhan siya sa connection kasi nalalaman niya sa tao niya na wala tong maibigay na attention, walang maibigay na oras, panahon para sa kanya. Kumbaga, pinanghihinaan siya ng loob dito. Nafe-feel ko dito na marami siyang isipin, na-stress siya sa sitwasyon na connection na ito, na-involved sa pag-ibig. Kasi yung person niya, nararamdaman niya na hindi nagiging totoo sa kanya. Kumbaga, yung tipong may pagkahuwad yung nararamdaman nito. Maybe, nararadar mo na to, or pwede rin sabihin na nararadar na ng tao na to. Piliin nyo na lamang kung alin ang energy nyo dito, kasi nararamdaman ko na meron ditong tao na hindi naging totoo. Kumbaga, maybe dinaan sa bola, dinaan sa mabulaklak na salita para makuha itong person na to. Pero ganun pa man, dahil lumabas siya na naka-reverse, mahina ang loob ng tao na to. Walang paninindigan, walang isang salita. Puro lang dakdak para makuha ang loob ng tao niya. Pero itong tao na to, wala. Mahina ang loob ng tao na to. Wala siya talagang kayang i-offer para sa'yo.
Gusto lang niya yung tipo na makuha ka siguro, or pwede rin sabihin na meron siyang kinuha sa'yo na napaka-importante, pinaibig ka. Ganon yung energy. Pero ganon pa man ano, ginigising ka dito, or sabihin natin na sundin mo yung inner voice mo, sundin mo yung inner guidance mo. Kasi may paggising dito, okay? Nafe-feel ko din dito, no, itong tao nito, wala siyang tiyaga sa connection. Yung tipo ba na tamad, palaasa, dumidepende sa'yo, or pwede rin sabihin ikaw ito. Pero ganun pa man, kung alam mo na hindi ikaw yung dumidepende, ay di yung person mo, okay? Ito lang yung nakikita ko, kasi meron dito na pinanghihinaan ng loob sa connection na to. Kumbaga wala siyang lakas, tapang ng loob para ayusin or trabahuhin tong connection na to. Kasi mas namumuo sa kanyang kaisipan yung pakaramdam ba na takot sa connection na to, or pwede rin sabihin may codependent sa connection. Yung tipo na takot siyang mawala sa person niya dahil takot siya na tumandang dalaga, tumandang binata, ganun. Or takot siyang mag-isa. Ganun lang yung nararamdaman ko sa energy na to. May pagka-selfish, may panggagamit. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Ito yung nararamdaman niyang takot. Pero ganun pa man itong tao na to, wala siyang kayang i-offer. Hindi niya kayang trabahuin yung connection. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man inuutusan dito. Maalisan ito. Ito yung meron ditong makakasurvive sa ganitong connection. Yung tipo ba natakot mag-isa. Meron ditong natakot mag-isa. Kaya siguro lumabas tong wala siyang tapang, wala siyang lakas ng loob. Kaya nananatili siya sa tao na to, or sa hindi niya mapakawalan tong tao na ito dahil sa takot. Meron siyang dahilan kung bakit siya natatakot. Takot siyang maiwanan, takot siyang mag-isa, takot siyang tumandang mag-isa. Ganon yung energy. Pero ganon pa man ginigising to dito na huwag matakot, okay? Kasi meron ditong wake up call, ginigising yung isa dito. Kasi yung isang person dito, nananatili siya sa connection, hindi niya pakawalan yung kanyang nararamdaman kahit alam niya nang nahihirapan siya. Dahil takot siya. Kahit nakikita niya na niloloko or meron ditong ginagawang hindi maganda, ayaw niyang pakawalan. Yung sa nararamdaman ba niya, kasi meron siyang takot Pero ganun, pinapalaya ka dito, okay? Pinapalis ito. Kung ikaw man ito, pinapalis ka sa ganitong connection. Kasi kailangan lang dito ng tapang at lakas ng loob para makawala sa ganito. Kasi itong taong ito, si Earth sign and Air sign, tinakita ko Earth sign, Air sign, Gemini, Aquarius, Libra, Virgo, Capricorn, and Taurus. Ano siya hindi niya tinatrabaho tong connection na to. May pandaraya. At meron din ditong naguguluhan. Nahihirapan siya sa sitwasyon. Wala siyang may offer. Pisces energy. Cancer and Scorpio. Wala siyang may offer. Okay? Ito lang nararamdaman ko kasi itong tao na to, hindi naging okay yung connection niya para sa'yo. Kumbaga, nagitong selfish. May inalisan dito or ginigising na dito yung isa. May ginigising dito. Kasi kung makikita mo to, si 8 of Swords, betrayal to maraming mga panluloko. Pero kung makikita mo dito yung kamay, okay, meron ditong paggising, Binasak tong connection na to kasi may nahihirapan na sa sitwasyon. May pandaraya. Okay? Then, nafe-feel ko din dito na tinutulungan ka dito ng spirit guide mo
pinapaisip sa'yo. Kaya lang, hindi mo makuha yung kung makikita mo dito, di ba? May kamay, naka-reverse siya. Sarado yung isip ng isa. Pero kung titingnan mo dito, pinauunawa sa'yo ng spirit guidance mo na hindi ka para dito sa connection na to. Kasi sacrifice ka eh. Meron ditong paggising sa tao na to. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Kaya lang naka-reverse siya, hindi niya makuha yung signal ng spirit guidance niya, yung inner voice, yung intuition, kasi sarado. Sarado, may nakahadlang. Or pwede rin sabihin na hindi siya aware sa spiritual or sa dasal, or kaya hindi niya makuha yung message ng guidance niya. Ayun, ito na yung nararamdaman ko, no? Kasi meron ditong ginigising. Kaya lang meron ditong sarado yung isipan. Hindi niya makuha yung mensahe. Binibigyan siya ng lakas ng loob ng spirit guides niya. Kumbaga, no? Ayan, no? Hindi siya pinababayaan ng spirit guide niya. Kaya tinanggal siya to. Maybe marami kang tanong kung bakit nahihirapan ka sa sitwasyon mo. May paninisi ka rin. Yung tipong ganun. Bakit nangyayari to sa'yo? Ganyan, mga ganun. Kasi, ginigising ka dito sa connection na to. Pinapaunawa sa'yo na meron siyang ibibigay na masigit sa'yo, no, sa tao na to. Hindi pong ganun. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong inalis ka dito kasi ayaw ni God na mag-sacrifice ka sa ganitong pakiramdam. Kaya pinapaunawa sa'yo, no? Tinutulungan ka dito ng spirit guidance mo, spirit angel mo. Kaya lang hindi mo ma-pick up o hindi mo ma-gets yung nangyayari sa'yo kung bakit nararanasan mo to. Marami kang tanong, marami kang question, pero nagiging sarado yung isip mo. Wala kang lakas kasi nakatuon ka sa takot na nararamdaman mo. Pero kung bibigyan mo ng kaliwanagan yung isip dito, sa tinutumbo ko, meron ditong mensahe para sa'yo. Okay? Na may paggising. Tingnan natin kung ano yung kasunod na parating. Give me the message. Ano pa yung mensahe para rito? Oh, di ba lumabas si Ace of Cups upright, kanina naka-reverse. Kasi tinatanggal ka na dito eh, sama-samang experience mo kung nahirapan ka sa sitwasyon. Kaya lang natatakot ka, naiisip mo dito na baka wala ng magandang oportunidad or wala ng new love na dumating sa'yo. Kasi nangyayari dito, nagiging kang negatibo. Kaya sinasabi ka dito, no, tanggalan to. Kasi dito, naka-reverse si Cups. Hindi maiabot yung offer para sa'yo kasi sarado ka pa. Hindi ka pa nakaka-move on sa connection na to. Okay? Lumabas si Ace of Cups, reverse, upright na siya lumabas. So, ibig sabihin, merong ibibigay sa'yo dito, offer of love, na kung saan may pag-apaw, may guidance na. Hindi mo ma-pick up yung guidance mo dito kasi sarado pa yung isip mo. Kasi nilalamon ka pa ng ng pagmamahal sa maling tao. Ganun ba yung energy? Pero ganun pa man binubuksan kang kaisipan dito. Ginaguide ka in the right path. Ayan, ito lang yung nararamdaman ko. Piliin nyo na lamang po kung inyong story to. Hindi halos lahat makaka-resonate. Then lumabas si King of Swords, reverse. So, ibig sabihin, meron ditong pinanghihinaan pa ng loob. Pero merong offer na parating sa'yo, kaya lang may panghihina ka ng loob. Yung tipo ba na meron ditong nakikita ko Scorpio, Cancer, and Pisces, and Gemini, Aquarius, Libra. Meron ditong panghihina ng loob. Wala pa siyang karunungan, hindi pa niya, yung sarado yung instinct niya, intuition niya, yung alam ng niloloko na siya, harapan, pero hindi niya makita, yung ganun. Give me more information. Oh, meron ditong 8 of Pentacles. So, ibig sabihin, meron ditong patungo sa'yo na natatrabahuhin yung connection. Hindi pa lang to makapasok sa buhay mo kasi meron ditong hindi pa nakaka-move on. Ayan, ito lang yung nafe-feel ko.
Ito na yung nakikita ko. Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, and Taurus. Give me more information. Meron ditong 4 of Pentacles. So, ibig sabihin, meron dito na yung tipo ng tao na secure, seguridad, mapagbigay, hindi siya madamot. Give me more information. Knight of Pentacles. May patungo sa'yo, offer. Offer of love. Hindi siya madaya, okay? Itong taong patungo sa'yo, itong next person. Hindi to madaya yung energy. Hindi to sinungalin. Kasi before, hindi ka nakaramdam ng justice eh. Okay, ito na yung nararamdaman ko. Wala nangyaring injustice in the past. So ngayon, meron ditong offer na parating na hindi madaya. Kasi lumabas si Justice, reverse. Meron kang experience na may pandaraya, wala pang yung tipong wala pang hustisya dumating sa connection nyo before dun sa tao na to. Then sa Ace of Swords reverse, nafe-feel ko dito, no, pulos pasakit ang naranasan mo sa tao na to. Binigay niya sa'yo pulos pasakit, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Pulos hirap, hindi stable, hirapan ka sa connection mo before, nahirapan ka din sa pera. Wala siyang ibinibigay. Pero lumabas si Queen of Swords. Ito yung future mo, no? Nagiging si Queen of Swords. Kaya mong, yung tipong may authority, magkakaroon ka na ng karunungan, magkakaroon ka ng talino. Then, hindi mo na hayaan na darating sa point na lukuhin kang muli. Ganon lang yung energy. Ito lang yung nakikita ko, no? Tingnan natin kung ano yung advice para sa'yo. Sa connection na to. Give me the message. Ano yung advice para rito sa... Ayan, tumalsik to. Meron akong nakikita dito na Taurus, Cancer, Scorpio, Virgo, Capricorn, and Pisces. Pwedeng ikaw to o pwede yung person mo. Opposition, ano. Meron akong nakikita dito na ano. Nakaramdam ng hindi balanse. Kumbaga, no, dumating talaga sa point na sobra kang nag-struggle. Doon mo naramdaman yung ang lakas ng struggle na kinaharap mo. Sobrang tension. Okay? Merong ganong energy dito. Then, ganun pa man, ano, kahit malakas yung nangyayari sa yung in the past, or kung ano man tong, kung pwedeng maayos pa, no, nafe-feel ko dito na, hindi na siya okay i-work kasi sobrang kang nahirapan dito. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikita ko rito na binubuksan yung kaisipan mo. Magkakaroon ka dito ng pagtitiwala sa process. Kailangan mo lang dito maging patient para sa iyong sarili. Then, nafe-feel ko din dito na mabubuksan yung iyong mabubuksan dito yung spirituality para sa'yo. Kumbaga may paglago, ganyan. Na kung saan, ano, mabubuksan yung kaisipan mo, magkakaroon ka dito ng kaliwanagan, or masusunod mo na yung mga kutob-kutob mo. Nang sa ganun, ano, hindi na magpaulit-ulit yung mga nararamdaman mo. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Kung halimbawa, no, kung ikaw man ay Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn, Scorpio, and Pisces, yin ang tawag dyan. Kaya kailangan nyo, ang makuhang ka-partner ay yang, yung babalance sa inyo. Pero kung halimbawa, ikaw nanonood ka, Taurus ka, for example, ano, Taurus ka, tapos ang partner mo ay Cancer, kaya hindi kayo compatible kasi pareho kayong yin-yin. Ayan, walang balance. Kaya mainam, ano, humanap kayo ng kakompatible yo, kasulungat, yung yang. Ayan, ito lang yung nafe-feel ko, no. Kapag kasi yin-yin, pareho kayong yin, hindi maganda.
Give me more information. Ang compatible ng Taurus, Aries. Give me more information. Tingnan pa natin. Uranus. Meron ditong radically change. So, may pagbabagong parating. Give me more information. Meron dito, ano to? Chiron. Chiron, hurt and heal. So, sinasagot ka dito, nasaktan ka man, pero hihilom yan. Nasaktan, hihilom, mag-heal. Give me more information. Meron dito na mutable. Gemini, Scorpio, Sagittarius, and Pisces. Then, meron ditong Aries, Cancer, Libra, and Capricorn, Cardinal. Nafe-feel ko dito, magi ka ditong matatag, matapang. Kumbaga, isurrender mo na daw lahat ng mga nangyari or dito, sa mutable. Kailangan mo na i-surrender lahat ng mga masasakit na nangyari sa'yo and trust the process. Then, sinasabihan ka dito na kailangan mong i-welcome yung mga pagbabago. Kasi once na ni-welcome mo yung pagbabago, dyan yung dadali yung panibagong simula. Na kung saan magpapatianod ka sa Agos. Okay, kung may kita mo, may Agos. Magpapatianod ka sa Agos na kung saan marami kang matututunan. O marami ka nang natutunan. Then, nakikita ko rin dito, magiging kang matapang at matatag sa sitwasyon na meron ka. Ayun lamang po, Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.